Yan. Yan po yung ating text, no, nasa John chapter 3, verse 1 to 15. Pagpapatuloy lang po natin yung ating pinag-usapan last Sunday. Noong last Sunday po. Amen? New life in Christ. No? Nakakita ko ng magandang presentation. Yan lang naman sa umpisa. Okay? So, new life in Christ, ang ating tema. No? Para medyo maganda sa umpisa. Yan. So, the will of God for the church in the world is to proclaim the gospel. Di ba? Yan po yung kanyang kalooban sa atin na ipayag natin ang mabuting balita. No, yung pag-ibig ng Diyos, the incredible act of God, the incredible act of love ng Panginoon. Na kaya si Kristo ay mula sa langit, nagkatawang tao, upang tubusin ang ating kasalanan, ipadama yung pag-ibig ng Diyos sa bawat tao. Amen? Sa lahat po ng tao, no, pinadama ng Diyos. So, bawat Kristiyano po, yan yung ating calling, di ba? Kaya lang, karamihan sa mga Kristiyano, nako-confuse no, doon sa mga nababasa. Sabi ko nga, nababasa, narinig sa ibang mga ngaral na tinuturo kung paano ba maging ma-born again, di ba? How to be born again, no? At wala namang steps para ma-born again. Ang lahat pong yan ay gawa po ng Diyos. Ang makikita natin ay hindi sinabi ni Jesus kay Nicodemus, kailangan mo mag-pray nito, kailangan mong gawin ito, kailangan mong gawin ito para ikaw ay ma-born again. Wala po siya sinabi ganoon. Ang sinabi niya lang, you must be born again. No, hindi po command yan. Is it a true statement, a truth statement of Jesus Christ na bawat man ng tao ay kailangan ma-born again para siya ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Amen po ba dyan? So, sabi ko nga, hindi ka nag-participate nung ipinanganak ka, basta inilabas ka lang ng nanay mo. Wala kang ginawa. Amen? So, yun yung process po lang na sa physical birth, inilabas ka lang. Ganon din po, no? As you play no role in your physical birth, you play no role in your spiritual birth. Wala ka rin ginawa. No? Ito yung mga bagay na ang hirap ipaliwanag. Kaya doon to sa John chapter 3 na yan, yung pag-uusap ni Nicodemus at ni Jesus ay nagbigay po si Jesus ng analogy na patungkol sa nangyayari sa mundo, sa pananaw ng tao. No? Kasi alam naman ni Jesus yung puso ni Nicodemus, bagamat siya'y teacher of the law, ay alam niya na may kakulangan. No? May kakulangan po, na hindi nila alam talaga yung mga heavenly things. No? Ang alam lang nila yung pang-tao, no? Gawa ng tao. Okay. So, eternal life available only to people who are born from above. Amen? By the creative act done by God. No? Ang Diyos po may gawa niyan. Na hindi ka naman nag-participate. Wala kang kinalaman dyan. Nagulat ka na nga lang na born again ka. Hindi ba? Nagulat ka na lang ay nandito ka na, maawit, nagpupuri, at unti-unti may nababago sa iyong buhay. Yung masama mong pag-uugali, unti-unti natatransform, nababago. Hindi po ba? Yung masama mong pamumuhay ay unti-unti mong inaayos ayon sa conviction po at kapangyarihan ng Holy Spirit. Maliwanag po? Kaya nga po, born from above Yan po yung sinasabi ni John chapter 1 Tingnan niyo po, basahin natin. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan, o ayon sa laman, o sa pita ng laman, o sa kagagawa ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Amen? Hindi buhat sa tao. Yung pagiging anak natin ng Diyos ay buhat po sa Kanya. So ito ay isang gawain ng Diyos na iwalay sa tao, no, na hindi kayang gawin ng tao, na siya ay muling ipanganak sa Espiritu. Amen? Kahit ito ng kabutihan ang gawin mo, ay walang mangyayari po. Hindi mo maaaring ipanalangin ang iyong sarili para ma-born again. Di ba? Ayan yung mga nakagis na natin Pag-pray ka para ma-born again ka. Di ba? So, hindi po pwede. Hindi sinabi ni Jesus Christ yun, no? Para ikaw ay muling isilang sa Espiritu. Kasi ang Espiritu may patay, kailangan mo lang manalangin. Amen? Ang sinasabi niya, kailangan mong manampalataya. Tanggapin si Kristo. Amen po ba dyan? At ang Diyos ay kikilos po sa buhay natin. Bagamat yung panalangin, ito ay isang
pakikipag-usap sa Diyos. Communication. No? Pagkilos ng Diyos sa iyo, bibigay sa iyo ng Diyos yung pananampalataya at saka ka mananalangin. Hingi ka ngayon ng tawad. Amen. Pero hindi yung panalangin mo ang nag-born again sa iyo. Amen po ba dyan? Ang nag-born again sa iyo ay ang Diyos. Yung biyaya at kahabagan ng Diyos sa iyo. Sabi ko nga, medyo sensitive lang yung issue na yan, yung doctrine of election. No? Before the foundation of the world, God found you already. Kung iisipin mo, nasaan ako noon? Wala pa nga yung mundo. Nakita na ako ng Diyos. Hindi po ba? Sabi ng Peso, yan po yung amazing amazing grace na tinaawit ng Panginoon, na pinaawit ng isang nakasulat noon Yan po yung biyaya na ang hirap uniwahin. Sabi ko nga, sabi ni Pablo, yun yung indescribable gifts, di ba? Na hindi mo mapaliwanag itong regalo na ito ng Diyos sa atin. Sapagkat ang pananampalataya ay regalo po mula sa Diyos. Kapag wala kang pananampalataya, hindi mo mauunawahan yung mga spiritual na bagay na nangyayari sa iyong buhay. Mauunawaan mo lang yan sa pamamagitan ng pananampalataya. So, makita natin na yung sa pag-uusap ni Jesus at ni Nicodemus ay yung kanilang conversation about regeneration ay it flows to three pictures, di ba? May tatlong bagay. Una, nakita natin dyan yung sinner's worry, yung pangamba ni Nicodemus. Bagamat siya isang mataas ang posisyon sa Sanhedrin ay bilang religious person ay wala pa rin siyang assurance. Wala pa rin siyang kapayapaan dahil sa nadinig niya mga teaching ni Jesus Christ at nakita niya mga miracle na ginagawa ni Jesus Christ, nakita niya wala pala siyang relasyon sa Diyos. No? Kaya nagkaroon siya ng worry. Kaya bagamat bawal sa kanila na lumapit kay Kristo, ay pumunta siya at nagtanong. Hindi po ba? Amen po ba dyan? At yung pangalawa, yung Savior's Word, yung mga pananalita o mga salita ni Jesus Christ, ay narinig po ni Nicodemus na nagbigay ng confusion sa kanya, nagbigay sa kanya ng kamanghamanghang pangunawa, parang hindi niya maintindihan yung mga teaching ni Jesus Christ na pinapaunawa sa kanya ni Jesus. At yung pangatlo ay yun yung pag-aaralan natin ngayong araw na to, yung trabaho ng Holy Spirit. Kung paano po ang bawat isa ay inipo ng Banal na Espiritu upang manampalataya kay Kristo. So ngayon, yung Pharisees, ang mga Hudyo during that time, alam nila kasi yung kanilang religious activities, yung mga ceremonial nila ginagawa nila, ay yun ang magiging daan para sila makapasok sa langit. Basta ikaw Hudyo, basta ikaw Pariseo, automatic sa langit ka kasi ikaw ay lahi ni Abraham. Yun yung kanilang mindsetting. No? Bagamat alam nila yon, pero si Nicodemus, sabi niya, wala siyang kapanatagan. Walang pagbabago sa puso. Di ba? Mapanghapi pa nga itong mga Pariseo na to di ba? Mga corrupt leaders pa, di ba? Nakita niyo, kaya pinalayas ni Jesus yung mga merchant sa temple Di ba? Kasi nga, dahil puro pandaraya ang ginagawa nila. Napakamamahal ng mga sacrificial offering, napakamahal ng money changer doon, di ba? Ng kanila service fee. So yan si Nicodemus. So lahat po sila ay mga nagpapanggap lang banal. Di ba? Yung mga, para makita ng tao, tatayo sa kanto, magpipray, di ba? Ganon. Papanggap. Pero sa puso nila ay, sabi nga ni Jesus, bulok ang mga puso ninyo. Na para kayo mga nicho, maganda yung panlabas, pero ang loob, mabaho. Hindi ba? Rotten heart, sabi niya. So si Nicodemus po ay talagang puno-puno ng pangamba. Kaya nga, sabi niya, bagamat ako isang religyoso, no, na angat ako sa nakikita ng mga tao, ng mga kasama kong Pariseo, ako ay napaka-banal sa pamumuhay, and still, wala akong confidence na ako ay papasok sa kaharian ng Diyos. Sa narinig ko mga teaching at mga miracle na ginawa ni Kristo. Amen? Marami pong taong ganito, no? Bagamat sila'y nagsisimba, nag-worship every Sunday, and still, walang confidence na pag namatay sila, papasok sila sa langit. Hindi po ba? Maraming taong ganito. Balagban sila'y religyoso, ngunit hindi rin nila alam
ang kasiguruhan nila kung sila po ay pupunta sa langit. Amen? So, ito po yung nangyari. Sinner's worry. Tingnan po ulit natin yung ginawa ni Nicodemus. Balikan natin yung text natin. Now there was a man of the Pharisees. Tingnan nyo mabuti named Nicodemus, a ruler of the Jews. This man came to Jesus by night and said to him, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Nagtanong ba siya? Wala naman siya tinatanong, di ba? Sinabi niya, alam ko na ikaw ay rabbi, na yung mga ginagawa mo ay kung wala ang Diyos sa iyo ay hindi mo magagawa. Amen? So, tinanong niya lang, no? Pero, makikita natin yung worry niya, basa ni Jesus, kung bakit lumapit siya kay Jesus. Ano yung sagot ni Jesus dyan? Wala naman tinatanong si Jesus, si Nicodemus, di ba? Hindi naman siya nagtatanong wala. Pero ang sagot ni Jesus, doon sa sinabi ni Nicodemus ito, Jesus answered him, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Ba't yun ang sagot ni Jesus? Kasi kita niya yung puso ni Nicodemus, punong-puno ng pangamba, na hindi niya alam kung siya papasok sa langit. Kaya ang sabi ni Jesus, walang kinalaman yung mga religious activities niyo yan, yung mga religious ceremonial niyo yan, yung mga sacrifice niyo yan, yung pagpapanggap niyo mga banal para makapasok sa langit. Yung ginagawa niyong pilit na mabubuti sa harap ng maraming tao, yung mga pakunwari, mga hypocrisy ninyo, sa harap ng maraming tao, ay walang mangyayari dyan. Kaya, hindi naman nagtatanong si Nicodemus, pero yan yung sagot ni Jesus. Kaya ang sabi ni Nicodemus sa verse 4, What do you mean? Di ba? Anong ibig mo sabihin, Jesus? Hindi ko naintindihan. No? Nakuha niyo po, di ba? Nakita niyo? Omniscient kasi si Jesus. Sabi ko nga sa inyo, hindi ka pa nagsasalita, alam na ng Diyos ang kailangan mo Alam ni Lord ang worry mo, alam ni Lord anong pangamba mo sa buhay. Amen po ba dyan? Kaya Diyos sa sitwasyon niya, makikita po natin that Jesus is God. He knows what is in the heart and mind of man. Amen? Hindi naman tinanong ni Nicodemus paano makapasok sa langit Di ba? Tinanong niya, alam ko, ikaw ay mula sa Diyos. Di ba? Wala ka makikitang tanong doon, di ba? Sa verse 1 and verse 2. Pero ang sagot ni Jesus, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Kaya ang sabi ni Nicodemus, What do you mean? Anong ibig mo sabihin? Sabi niya, Truly, truly, I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Unless he was born from above. No? Ibang translation, born from above, he cannot see the kingdom of God. Amen? So, alam niya, kaya yung sagot ni Jesus Christ ay question in the mind of Nicodemus. Hindi siya nagtatanong, pero alam niya yung gustong tanong ni Nicodemus. Siguro nahiya si Nicodemus tanong. Siyempre, religious leader siya Niisip niya, nakakaya naman tanong dito, paano ako papasok sa langit? Teacher of the law ako, di ba? Kaya sa Jesus, diniretso na siya ni Jesus, ito kailangan mo. Kailangan mo ma-born again. Amen po ba dyan? So, alam ni Jesus yan, hindi yung mga ritual mo, hindi yung mga religious activities nyo, hindi yung mga external righteous acts nyo. Hindi yan. Wala ka na marelasyon talaga sa Diyos. Wala ka sa kaharian ng Diyos. Di ba? Tama si Jesus, di ba? Kaya nga lumapit si Nicodemus Kasi alam niya Kaya tayo po, yung mga sumasamba rito, alam po ng Diyos dyan kung sino yung talagang may relasyon sa Kanya. Alam ng Diyos dyan yung mga nagkukunwari. Alam ng Diyos yung mga totoong sumasamba sa Kanya si Espiritu Katotohanan. Amen? Wala po tayong may tatago. May tatago niyo po yan sa amin, sa mga leaders nyo, sa mga pastors, sa mga life group leaders, matatago natin yan, pero hindi mo kayang itago sa Diyos yan. Amen? God knows your lifestyle. Amen po ba dyan? So Nicodemus wanted to be in relationship with God forever, bound to heaven. Yun ang gusto ni Nicodemus. At yun din yung gusto ni Jesus sa kanya. Kaya ang sabi ni Jesus sa kanya, you must be born again.
in order for you to see the kingdom of God. No? Yun yung question ng puso ni Nicodemus na sinagot naman ni Jesus. Bagamat hindi niya tinanong, sinagot na siya dahil alam ni Jesus yung laman ng puso niya. Kasi ang focus ng mga Pariseo, gumawa ng mabuti. Yun ang alam nila eh. Bagamat sila yung mga Udyo, di ba? Katulad din po ito ng isang Udyo na mayaman, na mababasa natin sa Matthew 19. No? Tingnan niyo po ito. Matthew 19:16. Now a man came up to Jesus and asked, Teacher, tingnan niyo what good thing must I do to get eternal life? Anong mabuting bagay kung dapat gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan? See, all the Jews, the Judaizer, ang mindsetting nila at ang puso nila, kailangan mong gumawa na mabuti para ka magkaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad po niyan. Lahat po sila. Para ngayon, di ba? Yung mga religious leaders na nagtuturo, kailangan mong gumawa ng mabuti, huwag kang mag-aargabyado ang kapwa mo, okay na yan. Basta ikaw, walang inaargabyado, pasok ka sa langit. Di ba? Yan ang mga teaching. Pero si Jesus hindi, no, you must be born again for you to see the kingdom of God. Kasi lahat sila, yan ang naisip. Kaya ang tanong niya, what good thing must I do to get eternal life? Di ba? Yan din yung tanong ni Nicodemus na hindi niya lang matanong kay Jesus. Kaya sinagot siya ni Jesus bagamat hindi niya tinatanong. Kasi alam niya yung nasa isip ni Nicodemus. You must be born again. Truly, truly, I say to you, you must be born again. Amen? Kasi nakita po ni Jesus, wala siyang kapayapahan, wala siyang kagalakan. No? Wala siyang assurance na siya ay pinatawad ng Diyos sa lahat ng kalokowang ginagawa nila. Involved siya ron sa merchant do sa temple. Siyempre, pinagmitingan nila yan ng mga chief priests Di ba? Para kumita tayo. Di ba? Para yung mga Udyo na galing sa iba't ibang lugar, pagpunta nila rito once a year, di ba? May celebration sila, required kasing umarap na meron ka sacrificial offering. Pag wala, alangan namang bibiyaya pa sila, dala-dala na ng baka nila, yung kambing nila, yung mga tupa, di ba? Kung malayo pinanggalingan, dito na lang. Sabi, pinagmitingan nila yan. May council sila di ba? Approve yan. Kasama siya ron. Amen po dyan. Kasama siya doon sa mga corrupt religious leaders. Kaya nang makita ni Nicodemus, nabagabag siya, na-worry siya. Naku, akala ko pupunta ako sa langit, hindi pala. Amen? Maraming ganyang religious leaders. Akala nila, pupunta sila sa langit, and yet hindi pala. Why? Religion kasi ang gusto nila. Pag sinabi mong religion, maraming pinagagawa. Ang religion kasi, ang focus niyan, doing good things in front of the people and in front of God. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi. Kaya itong tanong sa, what good thing must I do? Di ba? Anong dapat kong gawin? Kung titignan niyo yung context niya, ginawa ko na yung 10 Commandments, di ba? Ang sabi nga ni Jesus dyan, o ibenta mo yung kayamanan niya, magbigay mo sa nangangailangan sa mayroon. No, nagawa ko na lahat. Yung 10 Commandments Mula pagkabata, nagyabang pa nga yan, di ba? Pag binasa nyo. So ano sabi niya? Gano'n ba? Okay. Sige. Mayaman Benta mo lahat yung kayamanan mo, career yan, bigay mo sa nangangailangan. Saka ka sumunod sa akin. Ha? Ano? Ano ko, baliw? Pinaghirapan ko to Kita niya po, ganyan yung sitwasyon niya. Kala ko bang good thing ang gusto mo? Sabi sa loob ni Jesus. Yan yung mabuting dapat mong gawin. Benta mo yung bigay mo sa mahihirap. Pasok ka sa langit. Hindi niya nagawa. Si Ben, hindi po pwedeng pumasok sa langit sa pamamagitan ng paggawa na mabuti. Yan yung sabi ni Pablo. Bakit nasabi ni Pablo to sa Efeso? Kasi Pariseo siya. Yan din yung dating mindset niya. Tingnan niyo po. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Nakita niyo po? Alam ni Pablo, kasi yan din siya, Pariseo siya dati, yan din ang nasa isip ng mga Hudyo. Kaya wala kayong pagmamalaki sa mga religious good things na ginagawa nyo, sabi ni Pablo. Wala.
Biyaya ng Diyos yan, pananampalataya at kahabagan ng Diyos sa atin, kaya tayo maliligtas. Amen po ba dyan? Maliwanag? Kaya wala tayong pagmamalaki sa Diyos. So that is the sinner's worry ni Nicodemus. Pangalawa, the Savior's word, Jesus Christ. Ito yung sabi ni Jesus Christ sa verse 3, di ba? Ang tanong niya, sige po. Truly, truly, I say to you, unless one is born again, born from above, he cannot see the kingdom of God. Hindi ba? Yan po yung regeneration. You have to be born again. You have to have a new nature, new life, and recreation. Dapat may karoon ng pagbabago sa'yo. Hindi sa itsura. Hindi sa panlabas. Amen? Nung ako'y na-born again, ganun pa rin naman ako. Kaya mataba pa rin ako. Hindi naman ako naging macho. Hindi ba? Ayaw ka naman sabihin gwapo pa rin. Ang yabang naman. Di ba? Joke lang po. Di ba? So, yan pa yung sinasabi ng mga sinaunang reliyon, di ba? Ng mga Udyo. Nang lahat ng mga Udyo ay mapupunta sa kaharian, malibang kung nagkasala o tumalikod sila sa kanilang pananampalataya o kalapastangan. Pero lahat sila ay papasok sa langit. Yan yung nakasulat eh. Yan yung mga tinuturo nila na nakasulat sa Misna. Yung Misna, mga sulat po ng mga Jewish yan, ng mga teachers, no? Na sila ay papasok. Kaya sabi ni Jesus Christ, yung religion ninyo, ineffective yan. Totally ineffective. Hindi po pwede. Hindi yan ang dahan. So, sinara ni Jesus yung pintuhan ng lahat ay umaasa sa kanilang religion. Yung pag-asa nila nasa religion. Sinara niya yun. Patay lahat sila ron. Ha? Wala palang saysay ito mga pinaggagawa namin. Di ba? Ang nakalulungkot pa dyan ay yung mga hindi naman religious leader, religious people, ang siya pang nabon again, siya pang mapasok sa langit. Nakita niyo po, di ba? Yun ang nakakalungkot pa dyan. Yun po yung kinalulungkot niya. Kaya galit na galit sila kay Jesus. Gusto nilang papatay, di ba? Useless yan. To be in the kingdom, you have to be born from above. Sabi ni Jesus. Tignan niyo po, sabi nga, all your works are dead works. They give no life. Di ba? Wala. You have no spiritual life, sabi ni Jesus. You have no relationship to God. In order that the relationship, you have to be born from above. Something has to happen to you that is a work of heaven. Amen? Gawa po ng langit yan, gawa ng Diyos po yan. Hindi natin gawa yan. Alam ni Pablo yan. So anong dapat mangyari? Sabi nga ni Pablo, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Nabago na po ba yung mga luma ninyo? Hindi lumang damit, ha? Lumang gawain. Yung masamang gawain, bago na. Tingnan nyo, sabi niya, lahat ay naging bago. Ang mga na-born again ay nabago. Yung masamang pamumuhay, inayos. Masamang kalagay, inayos. Yung masamang pag-iisip, tinanggal. Yung pananalita, nabago. Yung mga kaibigan, nabago. Amen? Totoo yun. Ako po, lahat ng kaibigan ko, nabago. Yung mga kabarkada ko noon, mga tumador, mga lasenggo, mga suguron, nawala. Pinalitan ni Lord ng bago. Ang bagong matitinong tao na may relasyon sa Diyos. Amen? So lahat mababago. Marami magagalit po sa inyo. Okay lang yun. Sabi ko nga sa inyo, ayaw mo sila magalit, wag lang si Lord magalit sa inyo. Amen? Basta mahalin nyo sila, share nyo pa rin ang mabuting balita. Kung ayaw nila maniwala, problema nila yun. Hindi mo problema yan. Kaya lang nakakalungkot. Hindi mo ba? Kasi kahit anong gawin mo, kapag hindi kumilos ang Diyos sa buhay ng taong yun, walang mangyayari. Amen? Ito yung sabi ni Titus, pagtagting sa new life. Noong una, tayo yung mga hangal. Pangit, no? Hangal daw tayo dati. Hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkainggit. Tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ganyan daw tayo dati. Diba?
Pero sabi ni Pablo kay Titus ito, ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Nakita niyo po? Nahabag lang kasi si Lord sa atin. Amen? Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Nakita niyo po? Hindi natin kayang baguhin ang sarili natin. Nilinis po tayo, kung matatanda niyo po yung Ezekiel sa kay Jeremiah na tinanggit ko noong Sunday. It's all about, bibigyan kita ng bagong puso, di ba? Bagong kaluluwa, di ba? Sabi, cleansing, washing, di ba? So, nalilinis po tayo, sinabi ni Pablo diyan, sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. At ang Espiritu ng Santo ng Diyos ay kikilos sa puso mo habang nagbabasa ka ng Bible. Paano ka malilinis ngayon kung hindi ka nagbabasa ng Bible? Amen po ba dyan? Kung hindi mo binabasa ang salita ng Diyos. So napakahalaga na you have to meditate, you internalize the Word of God. You digest it. Dinadigest mo yun. Hindi yung basa ka nagbabasa lang ng comics. Hindi po. O nagbabasa ng pocketbook, ng libro. Kundi ang Word of God, minimeditate po yan. Para maintindihan mo. At sa yung meditation, ang Holy Spirit kikilos ngayon sa iyo. Kaya sabi ko nga, you keep on reading without reflection. You read a lot. But you reflect the Word of God very less. Di ba? Kailangan reflection. Nire-reflect mo yung Word of God sa sarili mo. Amen po ba dyan? Verse 5. Ito pa sabi ni Pablo kay Timothy. Masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesucristo, upang tayo'y gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo'y maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Amen? May buhay na walang hanggan na tayo. Yun pangako ng Diyos. Amen po ba dyan? Kaya, merong kapayapahan. Hindi katulad nila, Nicodemus. Kaya siya lumapit kay Jesus Christ, worry siya. Wala siyang kapayapahan. Bagamat siya isang religious person, na hindi niya nagagawa yung dapat na gawin. Walang pagbabago sa puso. Kaya ang sabi niya sa kanya, you must be born again. No? Ha? What do you mean? Litong-lito siya, no? Mamaya, lalo siya magugulat. Kaya ang sabi ng Santiago, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit, hindi siya nagbabago. Hindi tayo iniwan o pinabayaan man sa dilim. Every good thing given sa atin, no? Sabi, ay yung salvation, yung buhay na walang hanggan, ay being born from above na binigay ng Diyos sa atin. It is a perfect gift, sabi ni James. Amen? It comes from above, from heaven to earth. Binigyan tayo ng Diyos ng pag-asa at buhay na walang hanggan. Amen? So, Nicodemus understand that. Sa verse 4, he knows Jesus is talking about earthly illustration. No, naintindihan ni Nicodemus yun na nagpapaliwanag si Jesus sa kanya ng isang ilustrasyon na makamundo sa pangunawa ng tao. No, alam niya yan. Doon sa verse 4, mababasa niya, kaya nga sabi niya, how can a man be born again when he is old? Kailangan ba niyang pumasok muli sa sinapupunan ng nanay niya? Alam ni Nicodemus yun, yung sinasabi ni Jesus. Pero ito yung sagot uli ni Jesus doon. Verse 5. Truly, truly, I say to you, unless one is born of water and the Spirit, iba na naman to, sabi niyo, he cannot enter the kingdom of God. Sabi naman ni Nico, iba na naman yan. Diba? Yan yung sinabi ni Jesus na, leader ka pa naman, teacher ka pa naman, hindi mo naintindihan yung, balikan mo nga yung Old Testament. Sinabi ni Ezekiel, yung mangyayari, di ba? Nabibigyan sila ng bagong puso, bagong espiritu, no, wiwisikan ko sila ng dalisay na tubig, di ba? Balikan mo nga yun, hindi mo yata naintindihan eh. Sabi ni Jesus, no, napapayari ito si Nicodemus eh. No, kaya pagka yung mga ganun tanong po, huwag na kayo magtanong sa leader nyo, baka mapaya kayo. Baka tanong nyo pa,
Pastor, paano ba born again? May binorn again ako dun eh. Nung araw, marami lumalapit sa akin, Pastor, praise God. Na-born again kasi ganun. Talaga? Galing mo ah. Para kang Holy Spirit ka ba? Na-born again daw nila. Marami po nung araw. No? Maski na nung ako'y nasa heritage pa, no? Nagpapatutuo po sila sa pulpit pa. Hindi naman kinukorek ng pastor. Pastor, na-born again ko po si sa phase 2. No? Ganon. Hindi rin siguro alam ng pastor nila. Amen. So, and God alone said, I am going to wash you from your sins and put my spirit within you. You must be born of water. The water of cleaning, the washing of the word, Paul calls it, and the spirit must be placed in you to renew your spirit. Yung sinasabi ni Pablo, no, yung washing, no, sa salita ng Diyos, at ang Holy Spirit po ay babaguhin ang isa. Di ba? Be transformed by the renewing of your mind. I-renewed ka ng Holy Spirit sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen? Kung hindi mo babasahin ng salita ng Diyos, paano ka marirenewed? Ha? Diba? Walang i-remind ng Holy Spirit sa iyo eh. Kasi wala ka namang binasa. Tama po ba? Yun po yung malaga. Dapat alam po natin yan. Kaya sabi ni Jesus, you should know that, Nicodemus. You are teacher of the law, teacher of Israel. Hindi mo alam yan, di ba? Okay. Pangatlo, Spirit's works. The Holy Spirit. Yan po, no? Sinner's worry, Sinner's word, Savior's word, Spirit's work. In John chapter 3, ito po nangyari. That which is born of the flesh is a flesh. No, sabihin dyan, humans can produce only human life. Di ba? Flesh is flesh. Born of the flesh is flesh. Sabihin, humans can produce only human life. And that which is born of the Spirit is Spirit. But the Holy Spirit gives birth to spiritual life. Yan ang ibig sabihin. Ang Holy Spirit ay gives birth to spiritual life. Do not marvel, kamamangha, that I say to you, you must be born again. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. So now, we know that this birth is not something that we partner with God. Amen po ba dyan? In accomplishing the purpose. Hindi tayo nakipag-partner kay Lord dyan. Alam natin, it is something that comes down from heaven. Kaya mula sa langit, ang Diyos ang may gawa niyan, hindi po tayo kasama dyan. It is the work of the Holy Spirit. Yan po. Gawa po ng Holy Spirit yan. It is such a sovereign work. Mababasa natin yan sa verse 8 na yan. Makapangyarihang gawa ng Holy Spirit. That is like the wind, parang wind. Another illustration, di ba? Another earthly illustration na ipinapaunawa ni Jesus kay Nicodemus para maintindihan niya. Di po ba? The wind blows where it wishes, sabi niya. You hear the sound of it, do not know where it comes from and where it is going, di ba? Nakikita niyo, nadidinig niyo ba yung wind? Lalo na pag malang, di ba, ganon? Nararamdaman mo, pero hindi mo alam saan ang galing at hindi mo rin alam saan siya pupunta. Ganon daw ang naboborn in the Spirit. In other words, you cannot control the wind. Kaya mo bang kontrolin ang wind? The wind is from above. Galing po yan sa langit. It is invisible. It is irresistible. It is uncontrollable. It is unpredictable. And so is the work of the Holy Spirit. Nakakuha niyo po? Kaya wala po tayong pwede ipagmalaki sa Diyos na naborn again ka. Gawa ng Diyos siya. You cannot control it, parang wind. Yun po yung ibig sabihin ni Jesus dyan eh. No? Irresistible. Nakita mo yung doctrine na yan? Alam niyo po ba, yung sinasabi ko, bago pa nilalang ang mundo, nakita ka na ng Diyos. Hindi mo mariresist ang regalo ng Diyos dahil mahal ka niya. Irresistible yan, calling yan. Matagal akong tumakbo, tumalikod sa Diyos, pero wala.
binabalik niya ako sa kanyang direksyon. Dito ka. Para ako'y bumalik, may mga bagay na nangyayari na hindi ko nagugustuhan, na nagpapahirap sa buhay ko. Kaya Lord, I surrender. Ang tawag ka eh. You cannot resist it. It is uncontrollable. Amen? Irresistible. Sabi ni Jesus eh, it is like a wind. The wind blows wherever it goes. And you don't know where it is coming from. You don't know where it's going. Naako niyo po? No? Just the wind. Sabi, at kung paano ang hangin, no? Kapampangan talaga. Hangin, di ba? Kung paano ang hangin ay nasa kagustuhan ng Diyos at hindi mapigilan, sa gayon din ang bagong pagsilang ang nasa kalooban ng Diyos at pantay na hindi mapigilan. No, kung paano hindi mapigilan ng hangin, ganun din ang pagiging born again mo, hindi mapipigil yan pag gusto ng Diyos. Amen? Kaya magpasalamat kayo sa Diyos. Napili po tayo na born again ka dahil gusto ng Diyos na ikaw yung ma-born again. Amen po ba dyan? At dahil gusto ng Diyos, ma-born again ka, ang gusto rin ng Diyos, baguhin mo ang buhay mo para sa kabutihan niya. Maliwanag po. Tama po ba? So, what is saying ay hindi kailangan yung prayer na sinasabing, lumuhod ka dyan, ilelehans kita para ma-born again ka. Hindi po. Hindi po ganon. Hindi po ganon. No? Sabi ni Jesus, hindi ka ma-born again sa panalangin ninyo. Kasi puro ka-epokrituan yung panalangin ninyo. Pakitang tao yung pinagagagawa ninyo, mga ceremonial nyo, mga ganun-ganun pa kayo. Layan. Sabi ni Jesus, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Amen? Always remember, born again is not a religion. Huh? It is an experience. It is the work of God in every person. Amen? So, this is the work of the Spirit. This is all of God. No? And God does it when God wills. Pag gusto ng Diyos, mangyayari. Nakadecree po yan. Yung tawag na divine decree. Sa ayaw at sa gusto mo, dahil nakita ng Diyos, doon pa man na gusto kanya makasama sa kaharian niya, maboborn again ka. Amen? Kaya yung mga sinishare natin yan, pag talagang pinili ng Diyos yan, tatanggap yan. Tatanggap at tatanggap, lalapit sa Panginoon yan. Sabi nga ni Jesus, my sheep knows my voice. Ang mga tunay na tupa ko ay alam ang tinig ko, kilala ako. Kaya pag nangusap ako sa pamamagitan ng mga tao, magre-response na yan. Pag sinabi kong, oy, tinatawag ka na. Tinatawag na kita, balik ka na. Doon sa kulungan, ang tawag sa kulungan ng mga tupa, di ba? Sa kawan, sama ka na doon. Masyado ka nang naglalayaw dyan, di ba? Nakita niyo po yung the prodigal son? Tama? Nagliwaliw, nagpasarap. Dahil anak ng Diyos, balik ka na. Pararanas po sa inyo ni Lord yung hirap kasi. Para bumalik ka lang. Sabi ko nga, wag na nating intahin pa na maranasan natin yung disiplina ng Diyos na masakit para tayo magbalik loob. Amen? Lalo-lalo na malapit na ang second coming ng Panginoon. Ngayon ka pa ba naman manlalamig sa pananampalataya? Dapat ito yung time na nag-e-effort ka mag-share. Amen? No? Maya-maya pala, pwede bang maiwan yung life group leader? May pag-usapan lang tayo. No? Dapat. Ito yung time. Double time ka na, triple time ka na. Ang demonyo, nagti-triple time eh. Tayo, easy-easy pa rin. Di ba? Nakita niyo yung demonyo, nagti-triple time. May bagong variant na naman ng virus. Di ba? Masakit na nga ulo ni Duterte. Ano ba yan? Problema na naman. Hindi lang makapag-resign eh. May variant na naman, di ba? May bago na namang new strain daw, nag-mutate, kumakalat, ang bilis daw galing sa United Kingdom. Amen?
Kahit gaano pambarian dyan, but still, follow the protocol. Yun daw ang pinakamadali. Amen? Anyway, God is there. God knows what He's doing. Amen? Kung mamatay ka, sabi mo na lang, Lord, ayoko mamatay sa virus. Yeah. Ayoko mamatay sa COVID-19. Kung kukunin mo ako, wag sa COVID-19. Masakit daw eh. Di ba? Di naman natin alam eh, no? Kung kailan tayo kukunin, anong cost ng pagkamatay natin para pumunta na sa langit, di ba? Only God knows. Basta abang ikay buhay, gawin mo yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Amen? Na yung mga bagay na magbibigay po ng kadakilahan sa Kanya. And the Holy Spirit will guide us in our life. Okay, ma-worry. Amen? So, sabi ni Nicodemus, sumagot siya sa verse 9, di ba? How can these things be? No? Sabi ni Jesus, talaga to. Lahat na nga, tinuro ko sa iyo patungkol sa Old Testament. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin maintindihan. No? Hindi niya maintindihan yung doctrine of human depravity na walang magagawa ang tao. No? Dahil bagsak ang kalagayan ng tao sa Diyos. No? Depraved ka eh. Napakasama mo dahil sa kasalanan eh. Wala kang magagawa. Nalinisin ang sarili mo. Sabi ni Jesus. No? Napakaliwanag nito, sabi ni Jesus. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin maintindihan. No? Sabi niya, yung religion mo, wala yan. Ineffective, zero yan. Useless yan. Simbang gabi pa kayo, wala yan. Alam mo yan, simbang kagabi ka, puso mo, nandun sa kadate mo. Diba? Doon sa pinoporma mo lang, gigising ka maaga para kumain ka ng bibingka, puto bumbong, kaya ka nang diba? Yan nasa mindset mo eh. Di ba? Para simbang gabi ka pa, makita mo lang crush mo. And yet, hindi naman si Jesus talaga ang gusto mong puntahan. Kaya useless lahat yan. Sabi ni Jesus Christ, kung hindi ka na born again. Amen? See? Ang condition kasi, ang true condition po ng sinner, sabi niya, we are totally depraved. Unable to change our life, unwilling and completely at the mercy of God. Lahat po yan ay dahil lamang sa kahabagan ng Diyos, kaya ka na-born again. Nag-response ka lang eh. Ito yung tinatawag na effective calling eh. Meron kasing tinatawag na general calling eh. Nananawagan ng Diyos sa lahat ng tao. Pero, dahil nag-response ka, naging epektibo yung calling ng Diyos sa iyo. Amen? At alam ng Diyos yun, magre-response ka. Kasi anak ka niya. Amen? Alam ng Diyos yun. Kaya wala pong mga bagay na nangyayari sa mundong ito na walang alam ng Diyos. Alam niya lahat yan. Pati yung mga nangyayari. So sabi ni Jesus sa verse 10, no? Sabi ni Jesus sa verse 10 kay Nicodemus, your teacher of Israel don't understand these things. Teacher ka pa naman, hindi mo naiintindihan itong mga bagay nito. You don't have the doctrine of total depravity. Sabi ni John Calvin, di ba? Parang gano'n, no? You don't understand the flesh. You don't understand that God's salvation is not some external religious activity. Hindi yan sa pamagitan ng mga pakitang tao na pagiging religyoso mo. But it is a transformation that washes away your sin and gives you a new heart and plants the Spirit of God within you. Yan yung sinasabi ni Ezekiel at saka ni Jeremiah. Bagong puso, bagong espiritu na ilalagay ng Diyos sa iyo. Kaya nga sabi ni Pablo, do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you? Diba? Therefore, honor God with your body. He bought you at a price. Diba? Binili ka ng Diyos eh. Binayaran ka na eh. Hindi na ikaw may hari niyang katawang yan. Kaya yung katawang yan na ipinahiram lamang sa iyong buhay na yan, ayusin mo. Itama mo, ilagay mo sa lugar. Di ba? Nakakuha niyo pa. Ayusin yung buhay niyo. No? Huwag mong tignan yung katabi mo. Diba? Ayusin mo ang buhay mo, kapatid. Amen? Sakit ng katotohanan, di ba? Aray ko. Diba? Sakit talaga. Kasi yan ang truth eh. Alam niyo, mas maganda yung nasasaktan ka. Kasi nangungusap ang Holy Spirit sa'yo. Pero pagka sabi nga, stiff neck na, manhid ka na, kawawa ka naman. Diba? Alam mo na maling buhay mo, tapos di ka pa rin nasasaktan kay Lord, kawawa ka naman.
So sabi ni Lord, you must be born again. Kailangan mo ipanganak muli sa Espiritu. At sabi ni Jesus, hindi na to bago. No? Kanina ko pa tinuturo sa iyo, hanggang ngayon hindi mo pa rin maintindihan. No? Sapagkat lahat ng sinabi ko sa iyo ay wala yun sa inyong mga Quran, sa inyong misna. No? It is new, sabi ni Jesus Christ. Truly, truly, sabi niya, it is new. New. Amen po dyan? Nicodemus, something didn't really know. Hindi niya talaga maintindihan. Ano ba problema ni Nicodemus? No? What is Nicodemus' problem? No? Ang problema niya po ay ito, nasa verse 11. Tingnan niyo, bakit hindi maintindihan ni Nicodemus? This is the very problem of Nicodemus. Pakibasa nga, 1, 2, 3, go. Ayun, ang problema ni Nicodemus. Hindi mo pinaniniwalaan yung mga testimony ko eh. Kaya hindi mo maintindihan eh. Hindi ba? That is your problem. Sabi niya, truly, truly, I say to you, we speak of what we know and bear witness to what we have seen. But you do not receive our testimony. Ayaw mo kasing tanggapin eh. Nadinig mo na nga, nakita mo na nga, ayaw mo pa rin paniwalaan. Kaya hindi mo ako naintindihan. Nakikita niyo po? Religious teacher ka pa naman ng Israel. Ang taas pa naman ang position mo. Justice ka pa naman sa Sanhedrin. Napaka. Diba? Kasi ayaw mong tanggapin yung nadidinig mo at nakikita mo. Ayan ang problema. Yan din ang problema ng maraming tao. Tama? Ayaw nilang paniwalahan yung mga nababasa nila sa Bible at yung naririnig na ay tinuturo ng mga religious preacher o ng mga preacher na totoo. Amen? Ayaw nilang paniwalaan. Kaya, ayaw nilang tanggapin. Kaya, ayaw mabago ang buhay. Kasi ayaw paniwalahan eh. Parang si Nicodemus. No? Sabihin mo sa katabi, huwag kang gumaya kay Nicodemus, ha? Amen po ba dyan? Okay. Tingnan niyo yung verse 12. Ayan yung ganda ng sinisiris mo. No? Hindi ka nalalayo. If I have told you earthly things, sabi ni Jesus, and you do not believe, ito ang sinabi, hindi ka pa naniniwala, how can you believe if I tell you heavenly things? Amen po ba dyan? Ito na ang tinuturok sa'yo, pangunawan ng mga earthly things na nga, hindi mo pa maintindihan eh. Ayaw mo pa rin paniwalahan eh. Paano pang paniniwala kung tuturo ko pa yung mga about heavenly things? Amen po ba dyan? So kung ano na lang nadinig mo sa akin, paniwalaan mo na. Huwag mo nang masyado pang alamin pa. Kung ano yung isinulat, yun na lang ang paniwalaan nyo. Kasi isinulat yun dahil alam ng Diyos, yun lang ang kaya nyong unawahin. Eh hindi nyo pa rin nga maunawahan eh. Di ba? So kung ano pa, paano pa kung pasusulat ka pa yung mga bagay na makalangit, baka masira na mga ulo ninyo. Sabi, mabaliw na kayo. Amen po ba dyan? Ang sabi ni Jesus, ang problema sa iyo, Nicodemus, you are not a believer. You're not a believer. Kasi you don't receive our testimony. That's a problem, sabi niya. Sabi niya, you are not a believer. You don't understand these things, sabi niya. I'm trying to give you earthly illustration and still you don't understand earthly illustration. Hindi mo maintindihan. What about heavenly reality? Lalo na pag tinuro, lalo mong hindi maintindihan. Sa aking Ama, may mansyon, maraming silid. Simple, yung pa lang ang tinuro, nalilito na rin. Ha? Saan ka ba pupunta, Lord? Doon. Ayusin ko lang yung mga tirahan ninyo. At pag maayos na, babalik na ako. Sipin nyo, hindi pa ba ayos? Hindi pa mabalik si Lord? Ha? Amen. Siguro, maraming nire-renovate si Lord dahil nababago ko eh. Kailangan mas maganda-ganda yung bahay ko. Na, joke lang po yan. May appointed time kasi. So, sabi ni Jesus, the problem is you don't believe my testimony. Sabi niya kay Nicodemus. So, pinapakita po doon
hindi siya believer. You do not accept our testimony. Di ba? You do not receive our testimony. So, if you do not accept my testimony, you do not believe. That's your problem. You don't believe, sabi ni Jesus. Kaya hindi mo maintindihan. Di ba ganyan po maraming tao? Kaya kahit anong share mo, kahit anong turo mo, hindi na nababago kasi ayaw nilang tanggapin. Di ba? Marami nang umalis. Oh. Nakita ko mga nag-aalisan, hindi na makayanan yung Word of God. Eh. Ganon talaga, pag ayaw mo mabago, alis ka. Sabi ng demonyo, umalis ka dyan. Hindi ka tatagal talaga di ba? Kita ko, maraming umalis, hindi na bumalik. Tingnan niyo po yung John chapter 3. Dito tayo sa ending ng ating verse. 3:13. No one has ascended into heaven except he who descended from heaven. Di ba? Walang umakyat kundi yung bumaba. The Son of Man. And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, sinasabi po diyang serpent is talking about his cross. Alam niyo po ba yung story dyan sa Deuteronomy? Yung tinaas ni Moses, naglagay ng krus doon sa bundok. Nung nagalit ang Diyos, di ba, pinagtutuka sila ng ahas. Di ba? Namatay sila, yung mga matitigas ng ulo ng mga Israel. So sabi ni Jesus, ni Yahweh, maglagay ka ng cross doon na may serpent. Kaya naging symbol yan na medicine eh. Di ba yung cross na may nakaganong ahas? Kaya symbol ng medicine yan ng mga doktor. Sabihin, lahat ng titingin doon, gagaling. Nakita niyo po? Sabihin, seek Jesus Christ doon. Kung tayo kay Jesus nakatingin, gagaling ka sa iyong kasalanan. Hindi sa sakit, sa kasalanan. Amen po ba dyan? And that whoever believes in Him may have eternal life. Kaya pag tumingin ka kay Jesus, nanampalataya ka, tinanggap mo yung testimony niya, you will have eternal life. Amen? Born again ka. At ang pagiging born again mo ay gawa ng Diyos through the works of the Holy Spirit. Maliwanag po. Amen? So there is reality that applies to the sinner. Si Jesus po ang tignan mo. Nakita niyo, di ba yung symbol ng mga doktor? Cross, tapos may ahas na nakaganon. Hindi ibig sabihin satanista sila. Sabi ng iba, satanista yan, mga doktor, kita mo yung symbol nila. Oh. Grabe talaga, no? Hindi kasi nagbabasa ng Bible. Di ba? Healing yun, healing. Symbol ng healing. Na kapag tumingin ka doon, pinapakita doon, typology po yun, ang tawag doon. Yung gagawin ni Jesus Christ sa New Testament, ganon. Papako siya sa krus. Kapag tumingin ka doon, maliligtas ka, mananampalataya. Ibig sabihin nun, salvation yun. So, and what is that sinner must do? Anong dapat gawin ng sinner? No, para maligtas, sabi ng Bible, believe. Believe. Di ba? Believe. Believe. Manampalataya ka. That is what you need to do. This is very shocking, but it is true. You must believe. Sipin mo, hindi pa masishock to mga whole of his life. Wala siyang ginawa kundi magpakabuti, gumawa na mabuti, maging banal, magseremonyal, and yes, sasabihin mo, manampalataya lang, okay na. Ha? Ang layo ko pa pala, sabi ni Nicodemus. Ang layo ko pala sa karya ng Diyos. Kasi hindi ko tinatanggap yung testimony ni Jesus. You do not accept my testimony. That is your problem, Nicodemus. You don't believe. You are not a believer. Amen? So, lahat ng achievement mo, yung kasikatan mo, lahat na na-achieve mo, sumikat ka sa mundong ito. And yet, you don't believe me. You are nothing. Kahit pinakamayaman ka na sa mundong ito. Di ba? Sabi nga, di ba, sabi sa Matthew ba yun? Makamit mo man ang lahat ng kayamanan sa mundong ito. Kung wala ka kay Jesus, you are nothing. You will lose your soul. Amen? Nakakalungkot po, no? Sabi ni Jesus, you have wasted your life. All your righteousness is just a filthy rags in the eyes of God. Yun ang masama. Yun ang nakalulungkot na hindi matanggap ng mga religious leaders.
yung mga religyoso, yung mga pag Holy Week, ang unang letra ay Asunsyon, di ba? Ere naman, lamentasyon. Ganyan din ako dati kabisado ko yun. Ang ikatlo'y adorasyon. Di ba? Akala ko nun, religyoso na ako Pagkatapos nun, anong pagkain nyo? Pagod na akong kumanta. Di ba? Nahanap yun, anong pagkain nyo? Tawag ni Pablo dyan napakarumi ninyo. You're just a filthy rag, sabi ni Pablo. Ito isang bagay na katotohanan na masakit tanggapin ng mga religyoso na bagamat akala nila ay inubos nila yung panahon nila sa pagreligion, sa pagrorosaryo, sa paglakad ng nakaluod, pagbubuhat ng krus, pagalik-alik sa mga tuhod at paha na may alipunga, di ba? Hindi pala sila papasok sa langit. Isang masakit na katotohanan. No? Ngunit ang katotohanan ito, inalok ng Diyos ang kaharian niya doon sa taong walang ginawa para lang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Simple mo ito, wala namang ginawa ito. Sugaron, lasenggo. Ako, napakabanal. Tapos siya pumasok sa langit, ako hindi. Paano nangyari yun? Sabi ni Jesus, bakit? Nanampalataya Hindi nakadepende sa ginagawa niya, kundi nagsisi, humingi ng tawad Parang yung prodigal son. Di ba? Yung kapatid, nagalit. Ako nagtatrabaho dito. Pag yung mga kaibigan ko nga, hindi mo lang mabigyan ng isang katupad dyan na mag-inuman kami. Di ba? Samantalang ito, nilusta yung kayamanan mo. Tapos pagbalik, naganda ka pa. Di ba? Ayun. Parang sasabihin mo, unfair. Di ba? Bakit? Marunong ka pa sa Diyos? Unfair? Ano ka? Sabi ni Lord, gusto kong makita nyo na hindi kayo maliligtas sa pagkukunwari nyong gumawa na mabuti. You must be born again, sabi ni Lord. Amen? Amen pa? Tignan nyo. Ano ba ang gusto ni Lord? Bakit ba siya naparito? Dito sa lupa. Pakibasa natin. 1, 2, 3, go. Nakakita niyo po, sabi niya, bakit? Sino ba nangangailangan ng doktor? Di ba yung mga may sakit? Tama? Yung mga nagme-maintenance, di ba? Kailangan namin doktor na reseta. Kaya ako nagparito upang tawagin yung mga makasalanan na magsisi sa kanilang kasalanan. I have not come to call the righteous. Matuwid ka na Matuwid ka na, akala mo, ba't kita tatawagin? Ayaw mo lumapit sa akin. Sabi ni Jesus kay Nicodemus, kayo mga pariseo, you do not accept my testimony. You are righteous, kaya I come to call the sinners to repent. Amen? Tayo po yun. Amen? Kaya blessing po, dahil ang Diyos ay mabuti. Amen po ba? Amen. May natutunan po ba tayo? Na-bless po ba tayo? So, tayo po tumayo at tignan mo yung kapatid mo at sabihin mo yung ating conclusion. Yan po yung ating napag-aralan. You must believe in Jesus to have eternal life. Kailangan mo lang manimpal kay Jesus lang. Huwag na. Hindi na kailangan pa yung maraming gagawin pa. What good thing must I do to have eternal life? Sabi ng mayaman. No, sinabi ni Jesus na, benta mo. Gusto mo, mabuti, gawa. Benta mo yung career mo. Bigay mo sa mahirap. Sumunod ka sa akin. Hindi na, no? So, wag tayong ganon. Manampalataya ka. Give your life to Jesus. Then you will have eternal life. Amen? Amen. Tayo po yung manalangin. Purihin ka, aming amang Diyos sa langit. Salamat po sa iyong salita, Panginoon. Pinakita niyo po sa amin na hindi po makakapasok sa langit ang paggawa na mabuti, kundi dahil sa pananampalataya at sa iyong biyaya at iyong kahabagan sa amin, Panginoon. Salamat sa iyong anak na si Jesus na namatay sa krus para po sa amin. Salamat, Lord, dahil ang katotohanan ito ay kumilos ka. Nirestore mo kami, Panginoon, sa aming
masamang pamumuhay, iniaayos niyo po kami, at ginabayan niyo po kami sa araw-araw ng aming paglakad sa aming buhay dito sa mundo. Salamat sa iyong banal na Espiritu na siyang nanahan sa amin upang aming gabay, upang aming tagapayapa, upang aming tagapag-aalala, aming guro, Panginoon, sa araw-araw ng aming buhay. Salamat po, Panginoon. Kaya, Panginoon, habang ikaw ay hindi pa bumabalik, ikaw po ang aming pananampalatayanan, na aming pupurihin, aming sasambayin at paglilingkuran. Tunay, O God, kailanman hindi ka nagbago. Hindi mo kami iniwanan at pinabayaan. Salamat, Panginoon, sa pandemic na ito. Iningatan niyo po kami, Panginoon. And I pray, Lord, na sana ay itakda mo na, Panginoon, na matigil na po ito, Panginoon. Upang muli kami ay malayang lumakad at abutin ang mga tao na wala pa pong pagkakakilala sa iyo, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa araw nito. Merry Christmas, my God. Tunay, Panginoon, sa iyo lamang ang lahat ng papuri at karyan. Kaya mga kapatid, lagi nating isipin ang pag-ibig ng Diyos na ipinadama sa atin. Lumakad tayo na may kapayapahan at kagalakan at may bagong buhay kay Kristo sa buong linggong ito. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat may magsabi na malakas na, Amen! God bless. Merry Christmas po. You must believe in Jesus to have eternal life. Amen.